I will give you rest. Yan po ang paanyaya at nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Mapayapa at mapagpala. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Welcome po sa ating morning devotion with Pastor Ron. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Matthew 11:28-30. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang ating devotion, I will give you rest. Matthew 11:28-30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa umagang ito na kay ganda na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa inyong anyaya at nais sa ay mga buhay na bigyan niyo po kami ng kapahingaan o rest. Pagpalain niyo po ang mga nanonood at patuloy na kayo ang magbuhos ng inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Salamat po mga minamahal sa panunood po ng ating morning devotion. At ang aking dalangin ay makakatulong po ito sa ating mga spiritual na buhay. Hindi lang sa atin, kundi yung mga mahal natin sa buhay. Kaya pwede po nating i-share ang video na ito at sama-sama po tayong lalakas sa ating pananampalataya. Napakaganda po ang paanyaya ng Panginoon sa Matthew 11:28. Come unto me and I will give you rest. Lahat po ng tao ay kinakailangan po ng rest. Pag wala pong pahinga, ay madali po tayong tatanda, magkakasakit tayo at maburn out po tayo, mga minamahal. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kapahingaan kagabi at nagising po tayo ngayon na mayroon po tayong bagong lakas. Alam po ninyo, mayroon pong dalawang klase ng rest. Yung rest and peace, yun po ay eternal peace na po yun, dire-diretsong tulog o kapahingaan, o yun namang rest for the meantime. So ito pong ino-offer sa atin ng ating Panginoon ay both, no? Yung ating kapahingaan ngayon, magkaroon po tayo ng rest, may habang nabubuhay po tayo, at yung rest naman po na pangalawa ay yung pag tayo na po ay mamamatay, doon na tayo mamamahinga sa kanyang tahanan, sa kalangitan. Amen po. Kaya napaka ganda ng ating devotion dahil meron tayong Diyos na concern sa atin na gusto niya tayong magkaroon talaga ng rest. So kung inyo pong mapapansin ay ilang beses niyang inulit ang salitang rest sa ating text, mga minamahal. Kaya ibig sabihin yan, talagang concern po ang Diyos sa atin na magkaroon po tayo ng kapahingaan, kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya para matandaan po natin ang ating morning devotion ay magkakaroon po tayo ng acrostic. Yung salitang rest, R stands for reconciliation. Yung reconciliation po ay dating magkaaway o magkagalit at nagkaayos, na reconciled. Totoo po yun, no? Pag walang reconciliation, punong-puno ng walang peace ang buhay ng isang tao, no? Lalo na pag nag-aaway kayo mag-asawa, nag-aaway kayo magkakapitbahay, no? Wala pong kapayapaan. Pero pag nagkaroon po ng reconciliation, pagkakaisa at magbabalikan yung magandang pagsasama, ay doon po natin matatagpuan ang tunay na rest ng ating mga kaluluwa. At kung titingnan po natin sa ating spiritual na buhay, ay ganyan rin po ang nangyari sa atin. Magkakaroon lang po ng tunay na rest ang tao kung tayo po ay mare-reconcile sa ating Panginoon. Dahil sinasabi po sa
Isaiah 59:2, but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Maliwanag na ang kasalanan po ang naghihiwalay sa tao at sa ating Panginoon. Kaya yung paghihiwalay na yan, dapat mare-reconcile yan. At ang mabuting balita ay makikita natin sa Roma 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung peace po dito, peace with God, hindi po peace of God, kundi peace with God through our Lord Jesus Christ. That is reconciliation, na sa pamamagitan po ni Kristo ay ang tao na makasalanan, pag tumanggap siya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas, manunumbalik po ang relasyon ng tao na siya po ay mare-reconcile. He will have peace with God. At sinasabi rin po sa 2 Corinthians 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and have given to us the ministry of reconciliation. So, dalawang beses na binanggit sa 2 Corinthians 5:18 yung salitang reconciled or reconciliation, na yan po ay matatagpuan lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya nauunawaan natin ngayon na sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala pong makakabalik sa Ama, hindi po tayong mare-reconcile sa God the Father kung hindi po dahil kay Jesus Christ, na siya po ang way, the truth, and the life. At maliwanag rin na sinasabi ng salita ng Diyos, sabi sa, ulitin ko ang 2 Corinthians 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. So napakaliwanag po yan, na sa pamagitan po ni Jesus Christ, tayo po ay na-reconcile sa God the Father. So, sinasabi rin po ng 2 Corinthians 18:5, meron po tayong ministry of reconciliation. So, tayo po ay ipinabahagi natin ang salita ng Diyos upang ang mga tao na makasalanan ay muling magbalik sa ating Panginoon at sila po ay ma-reconcile. At ganoon po sa ating buhay, tayo po yung tagapamagitan. Kung meron po nag-aaway, ay hindi po tayo yung nagpapaaway sa kanila, yung mga sulsol, no? Kundi tayo po yung magiging instrumento na parang yung dalawang taong magkaaway ay magkabalikan. At yan po ang ating ministry. Okay, mga kapatid? So, totoo po itong ating pinag-aaralan na magkakaroon lang po tayo ng rest sa ating mga buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kung tayo po ay mare-reconcile sa ating Panginoon. Amen? So yun po ang unang ibig sabihin ng rest. R stands for reconciliation. Kaya gusto mo magkaroon ng rest sa iyong kaluluwa, accept Jesus Christ as your Lord and Savior at makipag-reconcile ka na rin sa mga kagalit mo habang tayo pa ay buhay. Ay napakaganda po na ayusin natin yung buhay natin at tayo po ay magbalikan na sa ating mga nakaaway, mga kapatid. At sabi nga nila na pag ikaw daw ay naibalik sa dati yung magandang pakikitungo mo marahil sa iyong asawa o sa iyong kapitbahay, ay parang nabunutan ng tinik. Totoo po yun, no? Nagkakaroon ng rest, kapahingaan ng ating mga buhay. Pangalawang letra ng rest ay yung E. Stands for eternal life in heaven. Magkakaroon lang po tayo ng tunay na rest kung tayo na po ay pupunta dun sa langit. Kaya nga sa sementeryo ay makikita natin yung RIP, rest in peace. Pero ang meron lang po talagang rest in peace ay yung nagpunta po dun sa langit. Dahil yung dalawa po yung pupuntahan ng tao, either hell
or heaven. Wala pong purgatorio sa Biblia, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay pupunta sa hell, ay talagang hindi po rest. Pero pag tayo po ay pupunta sa langit, that is eternal rest. So, E stands for eternal life in heaven. Ang ganda po ang sinabi ng Revelation 21:4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pupunasin po ng Diyos ang ating mga luha, yung mga sama ng loob natin mawawala, at sabi doon, wala na pong kamatayan, at wala na pong sakit, at wala na pong mga pain sa ating mga buhay. At napakaganda rin ang sinasabi sa Revelation 21:18 na yung lugar ay kanya pong i-describe, yung lugar na pupuntahan po natin. And the building of the wall of it was jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Yung syudad na pupuntahan po natin ay pure gold. No? At hindi po yung 12 karat lang, 24 karat yung gold na makikita natin doon. Yun yung sinabi po ng Biblia, and the city was pure gold. Dito sa lupa, magkaroon ka lang ng konting ginto, no? Katulad ng hikaw, pintas, relo, no? Na ginto ay parang ano na tayo, tuwang-tuwa na po tayo, mga minamahal. Pero doon sa langit ay yun ang pupuntahan natin. At ipagpatuloy natin sa Revelation 21:19. Tignan po natin to para makita po natin yung sinasabi po dito. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprasus, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. So very specific po yung ang salita ng Diyos na yung foundation of the wall of the city were garnished with all kinds of precious stones. 12 precious stones po yan. At hindi lang po gold ang makikita natin dyan, iba't ibang mga precious stone. At sinabi po dun sa verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Wala na pong ano doon, yung mga ilaw, no? Mga bulb, mga malaking ilaw, kundi ang ating mismo, ang ating yung glory ng ating Panginoon ang mag-iilaw po doon sa lugar na yan. Pakatlo na letra ng salitang rest ay yung S, secured. Alam po ninyo, ang tao magkakaroon po ng kapayapaan yan o rest kung siya po ay secured. Amen. Bakit po hindi nakakatulog yung ibang mga tao? Dahil nangangamba sila na ang kanilang bahay ay papasukin, pagnanakawan. Bakit nangangamba po yung mga tao? Dahil sa mundong ito wala pong talagang security. Ang security lang po ay matatagpo natin kay Jesus Christ. Mabilisan lang po ito. Bakit po tayo na secured, no? Na once we are saved forever. Dahil po tayo ay naging mga anak ng Diyos. John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Naging anak po tayo ng Diyos, and of course, pag tayo namamatay, saan tayo pupunta? Kundi sa tahanan ng ating Diyos. Tayo po ay nasa kamay ng Diyos. John 10:28 and 29, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Sa kamay po ng ating Panginoong Jesus. My Father which gave them me is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. The hands of Jesus and the hands of God the Father, andiyan ka sa gitna, no? Wala ka na tayong kawala, no? We are so
secured. Another is we are sealed by God in Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo po ay natatakan ng Espiritu at ibig sabihin po niyan, tayo po ay naging pag-aari ng Diyos. At ito po yung maganda sa Romans 8:38 and 39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ang unang nasa listahan po ay death. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin, maging ang kamatayan man, sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. At we are so secure dahil yan po ay pangako ng Diyos sa Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So mga kaibigan, mga minamahal, meron po tayong rest if we are reconciled to God. We have eternal life in heaven. Letter S, we have security. And letter T, yan po yung trust. No? We will have rest in this life kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang sarap po na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa ating buhay na Diyos. Tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas at magtiwala ka lang sa natapos ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, hindi mo na dadagdagan, tatanggapin mo na lang. Pinapaalala ko, ang kaligtasan po ay regalo. Paano ba natin mapapasa atin ang regalo kung tatanggapin po natin? Kahit maraming regalo, kung ayaw mong tanggapin, ay hindi mapapasa iyo. Gayon rin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, tanggapin mo, pagkatiwalaan mo si Jesus at pag tinanggap mo, nasa iyo na po yan. At hindi lang po yun, kundi pagkatapos po nating tinanggap ang ating Panginoon, nagtiwala po tayo sa Kanya, ay araw-araw patuloy po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kahit nasa gitna tayo ng pandemya, krisis, problema sa ating mga buhay, salamat po dahil kung tayo ay magtitiwala sa Diyos na tayong Kanyang mga anak, na hindi niya po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. So yun po ang napakagandang napag-aralan natin sa umagang ito. Ito yung pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung anyaya ng ating Panginoon. Come unto me and I will give you rest. Sana po ay may natutunan tayo sa umagang ito at mamuhay tayong masaya dahil kay Kristo may tunay na kapahingaan. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa napakagandang salita na aming pong napakinggan sa umagang ito, Lord, na ikaw mismo ang nagsasabi, come unto me and I will give you rest. At ang rest na sinasabi mo dyan ay ngayong buhay pa kami sa mundong ito at yung sa kabilang buhay, Panginoon. Salamat po at patuloy po kayong gumawa sa aming mga buhay upang sa araw-araw na ibinibigay niyo po sa amin, kami po ay mabubuhay ng may kapayapaan at meron po kaming pahinga sa aming mga kaluluwa. Ibinibigay po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Have a blessed day.